Mga ka-express, jackpot na naman talaga ang Gilas Pilipinas dahil kumpirmadong makakalaro na si Kai Sotto sa FIBA World Cup 2027 Asia Qualifiers laban ng Australia. Ito ang pinakamalaking balita ngayon sa basketball community, lalo na para sa mga tagahanga ng Gilas. Matagal na kasing hinihintay ang comeback ni Kai dahil sa injury niya, pero inaasahang fully healthy na siya by May next year. At kapag ganon, siguradong lalaban ang Gilas ng patayan dahil kompleto na ang lineup nila. Isang malaking advantage para sa Pilipinas ang laban na to. Ang laban na ito ay sobrang exciting kasi magaganap ito pagkatapos ng NBA eliminations. So ibig sabihin, may pagkakataon na magbabakasyon muna ang ilang NBA players ng Australia, pero inaasahan pa rin na maglalaro sila sa qualifiers dahil sobrang laki ng magnitude ng rematch na ito. Ito ang unang pagkakataon na magtatagpo muli ang Gilas at Australia mula nung nangyari ang infamous brawl sa Philippine Arena na naging usap-usapan sa buong basketball world. Kaya ang tensyon at excitement sa laban na ito ay talagang nasa taas. At malaking opportunity ito para sa Gilas na ipakita ang kanilang galing, lalo na kung buong lakas na si Kai kasama ang iba pang mga pangunahing players. Hindi lang ito laban para manalo, kundi para rin itama ang mga nangyari dati at para ipakita na handa ng Pilipinas na makipagsabayan sa pinakamalalakas na kupunan sa Asia at sa buong mundo. Kaya inaabangan talaga ng mga fans ang laban na ito dahil ito ang magiging sukatan ng Gilas at ang kanilang determinasyon na magtagumpay sa international stage. Talagang jackpot ito para sa bansa. Pero bago pa man ang laban ng Gilas Pilipinas at Australia sa FIBA World Cup 2027 Asia Qualifiers, may malaking possibility na magkatagpo ang dalawang team sa semifinals o finals ng FIBA Asia Cup. Ito ang magiging mas malaking challenge para sa Gilas dahil hindi pa talaga magiging fully ready si Kai by August, ang panahon ng Asia Cup. Mahalaga ang presensya ni Kai sa Gilas lalo na sa mga crucial games. Kaya magiging hamon ito para sa kupunan na wala siya sa best shape. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng pag-asa ang Gilas na manalo o makipagsabayan sa mga malalakas na teams tulad ng Australia. Ang Gilas ay may sulit at intact na line-up sa ilalim ni Coach Tim Code na isa sa mga pinaka-experienced at successful coaches sa Philippine basketball history. Sa katunayan, ang kupunan ngayon ay mas matured na at mas nagkakaisa dahil matagal na silang nagkakasama, nagtitraining at naglaro bilang isang team. So, ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa individual skills ng mga player, kundi mas nakasalalay sa chemistry na nabubuo nila sa loob ng court. Mas makikita natin ngayon na hindi lang mga star players ang nagpapalakas sa Gilas, kundi ang paraan ng kanilang pagkakaintindihan sa bawat isa, paano nila naintindihan ang galaw ng kanilang teammates, paano sila nagtutulungan sa offense at defense, at paano nila naitaguyod ang disiplina sa loob ng laro. Lalo na sa mga importanteng laban tulad ng laban kontra Australia, ang team chemistry ang magiging susi para magtagumpay. Hindi lang basta talento ang kailangan, kundi teamwork, trust at tamang execution ng mga taktika ni Coach Tim. At dahil dito kahit wala pa si Kai by August, may sapat na kakayahan ang Gilas para lumaban at makipagsabayan sa mga malalakas na teams. Ang experience nila sa mga international competitions at ang kanilang pagka-familiar sa isa't isa ay nagbibigay ng malaking advantage. At sa ganitong sitwasyon, mas mapapansin ang galing ng mga veteran players na nagsisilbing backbone ng team, pati na rin ang mga younger players na unti-unting pumapasok at nagbibigay ng dagdag energy at talent. Ang laban sa FIBA Asia Cup ay magiging testing ground para sa Gilas
Dito nila maipakita kung gaano nakalakas ang kanilang samahan at paano sila mag-perform sa ilalim ng pressure kahit kulang ng isang mahalagang player. At kung makapagpakita sila ng sulit na laro, magiging magandang sinyalis ito para sa qualifiers laban sa Australia sa darating na Mayo. Well, sa madaling salita, hindi lang sa talent ng bawat isa nakasalalay ang tagumpay ng Gilas, kundi sa kabuuang samahan at disiplina ng team. At kahit may mga challenges, tulad ng pagiging hindi pa ready ni Kai sa Asia Cup, patuloy pa rin ang pag-asa na magtagumpay ang Gilas dahil sa kanilang chemistry, coaching at determination. Kaya abangan natin ang laban dahil magiging exciting ito at ito ay isang malaking hakbang para sa basketball ng Pilipinas. Kahit entak na ang Gilas lineup for more than a year, hindi pa rin nauubos ang mga panawagan na magdagdag ng mga bagong players sa team. Maraming mga pangalan ang nag-float sa basketball community, pero ang pinakamaingay at pinaka-popular ay si Kenton Malura Brown, ang big man ng UP. Kilala si QMB bilang bruiser at legit 6'10 player, kaya marami ang nagsasabi na siya ang tamang pamalit kay Kai sa ilalim. Malaki ang kanyang potential na maging backbone ng Gilas sa future, lalo na kung kailangan palitan si Junmar Fajardo kapag magretero na ito. Bukod kay QMB, nandiyan rin si Renza Bando at RJ Abarrientos, mga dating Gilas players na hindi napasama sa 12-man lineup na pinili ni Coach Tim noong nakaraang taon. Sila ay mga promising players na pwedeng bigyan ng pagkakataon sa susunod na mga laban. Ang pagdagdag ng mga bagong mukha sa Gilas ay nakikita bilang paraan para mapalakas ang team, lalo na sa pagharap sa mas malalakas na kalaban sa international stage. Ang panawagan para sa fresh talents ay hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa pagnanais na magkaroon ng mas malawak na option si Coach Tim. Mahalaga ang depth ng roster sa isang tournament para mas flexible ang team sa iba't ibang sitwasyon. Kaya naman, kahit kompleto ang lineup, bukas ang fans at eksperto sa idea na bigyan ng pagkakataon ang mga bagong players na makasali sa Gilas Pilipinas. Talagang jackpot ang balita na makakalaro na si Kai Sotto sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asia Qualifiers. Matagal na itong hinihintay ng mga fans dahil malaking boost ang pagbabalik ni Kai, lalo na kapag fully healthy na siya by May next year. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.